Naglunsad na ng manhunt operations ang Bureau of Immigration sa libo-libo pang dayuhan na dating manggagawa ng pogo na narito pa sa bansa. Ang detalye sa balitang pambansa ni Luisa Erispe ng PTV Manila. Dahil tapos na ang 2024, tapos na rin ang palugit sa mga foreign nationals na dating nagtatrabaho sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO na manatili sa bansa. Pero sabi ng Bureau of Immigration, may mga matitigas pa rin ang ulo na hindi umalis ng bansa bago ang January 1 at ito ay nasa 11,000 na mga dayuhan. Whether nag-downgrade ka or hindi, sama-sama na kayong illegal aliens ngayon. Yun pa lang natin sila matatag as illegal aliens if they miss the December 31 deadline. Dahil pahirapan, nakusang pasukuin ang mga dayuhang ito. Malawakang manhunt na ang operasyon na gagawin ng pamahalaan para ma-deport ang libu-libong dayuhan. Nakikipagtulungan na ang BI sa National Bureau of Investigation at mga lokal na pamahalaan para matunton sila isa-isa. Meron po tayo ding manhunt operations na ginagawa upang hanapin po sila at kung maaring hulihin kung mayroong mga, lalo na kung meron silang mga smaller operations na ginagawa dito, which is what we fear. Kung sakali po na tinatago ng mga kumpanya nila, they may be charged. Pwede po natin silang kasuhan for harboring illegal aliens. Katulong po natin ng ating intelligence division dun sa mga regional arms ng ating intelligence ay yung mga local law enforcement unit. Sabi naman ng Department of Interior and Local Government, hihingan nila ang bawat LGU ng patunay na wala ng dayuhang POGO worker na natitira sa kanilang lugar. Iiuna kami sa lahat ng mga local governments that they are responsible for checking all the buildings, all the occupancy permits, all the electrical permits, all the fire safety permits para makita kung para may full capacity sila na makapasok sa lahat ng mga buildings sa kanilang mga localities. Samantala, ang Office of the Solicitor General kumikilos na rin para kanselahin naman ang peking mga birth certificate na nakuha ng ilang mga dayuhan sa bansa. Iisa-isahin na rin ng OSG ang mga ari-arian ng mga dayuhan na iligal nilang nakuha. May mga sinampulan ng OSG arising from yung mga Quadcom hearings last year in both cancellation proceedings and civil forfeiture proceedings. Pero umaasa naman ang OSG na magpapasa ng batas ang Kongreso na tutulong sa kanila sa pagkansela ng birth certificate dahil aabutin anya sa 75 million ang gagastusin para sa libu-libong kaso ng cancellation. Kung bibigyan anya ang OSG ng kapangyarihan na makansela ang birth certificate, mas mabilis at iwas gastusin pa ang magiging proseso. Mula sa PTV, Luisa Erispe para sa Balitang Pambansa.